Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, is YouTube channel. Don't forget like, share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Ito piling Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, mga kapatid, sa oras ito ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan, ipinabayaan ng Diyos. Sa bawat araw ay patuloy po na ang biyayaan Diyos sa atin, ginagabayan ng Panginoon, dahil po ang Diyos ay mapagmahal, ay mapagkumbaba, puspos na awa, at banayad po siya sa pagkagalit. Kaya pasalamatan natin ng Panginoon, purihin at ating gawin ang kanyang mga salita na kanyang pinapangaral po sa atin, para po tayo mga kapatid huwag mahatulan ng parusa, kundi tayo po ay magkaroon mga kapatid ng buhay na walang hanggang. Shout out po sa lahat nating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, at sa lahat nating mga taga-subaybay sa ating Facebook. Maraming salamat po sa lahat na inyo walang sawa na pag-support ating mga video na ating pinupost. Salamat sa inyong pag-views. So huwag kalimutan mga kapatid na i-like and share lang po natin sa YouTube channel at i-subscribe natin. At don't forget to post the notification bell for update every day the new videos or streaming to sharing the Word of God. So kaya ito nga mga kapatid, sa lahat natin mga kawaiti, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kasama sa ministry, magandang umaga po sa lahat. Naway kapayapaan at habag ng Diyos at biyaya ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Now, once again, I am the Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. I will continue every day to sharing the Word of God about the salvation. Now, I hope everyone maybe need the salvation in the day of Jesus Christ. Now, I would like to greet everyone and good morning in all of us. Kapatid, sa oras na ito ating pakinggan ang mensahe ng Diyos na ayon po sa sinabi ng aklat ito sa 1 John chapter 3 verse 1 up to 2, na ito mga kapatid ay tayo po ginawa ng Diyos na kanyang mga anak. So napakalaga po mga kapatid na mensahe ng Diyos na ang Diyos po ay nagbigay sa atin na pagkataon na maging anak po tayo ng Diyos. Na pakinggan natin sa 1 John chapter 3 verse 1 up to 2. Isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Tinawag niya tayong mga anak niya, at tunay nga na tayo'y mga anak niya. Kaya hindi tayo nakikilala ng mga tao sa mundo dahil hindi nila kilala ang Diyos. Verse 2. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos, ngunit hindi pa naihahayag kung magiging ano tayo sa hinaharap. Alam natin na sa pagbabalik ni Kristo, tayo ay magiging katulad niya, dahil makikita natin kung sino talaga siya. Mga kapatid, ito po ang mensahe ng Diyos, naway ipagkaloob ng Diyos sa atin ang pangunawa. Sa oras na ito po ay ating pag-aralan na tayo talaga ay tunay na anak ng Diyos, dahil po sa salita ng Diyos ay ipinganak tayo muli mga kapatid. Yan, tandaan po natin, si Apostol Santiago ay sinasabi talaga niya na sa salita, sa katotohanan ay naging anak po tayo ng Diyos mga kapatid. Sa 1:18 dito po sa Santiago mga kapatid, maliwanag po dito ang sinabi ni Apostol Santiago sa 1:18 na talagang naipanganak tayo muli, mga kapatid, dahil po sa ang Panginoon talaga ay nagbigay sa atin ng kanyang salita. Kasi sa salita mga kapatid, sa kalooban ng Diyos ay ipinanak tayo muli sa pamagitan ng katotohanan. Ayon sa kanyang kalooban, ginawa niya tayong mga anak niya,
sa pamamagitan ng pagkilala natin sa katotohanan upang maging higit tayo sa lahat ng nilikha niya. Amen. So, sumagitan ng katotohanan. So, sa salita pala ng Diyos, dito tayo naging anak. No, kaya sa bawat araw mga kapatid, loobin ng Diyos ay pinapangaraw talaga natin ang kanyang salita dahil dito tayo naging anak mga kapatid sa kanyang mga salita. Hindi po tayo naging anak sa relihiyon, sa ating pagkabansag, no, ng pastor o manampalataya Kristiyan, pari, tagapagturo, kundi sa salita ng Diyos. Kaya ginagawa natin ang salita ng Diyos. Kasi marami pong pastor ayon po sa pag-aaral at kaya na-ordin po sila pagkapastor kasi nag-aral po sa pagkapastor. So may mga pari naman nag-aral sila ng ilang taon, 7 taon, 12 taon para po sila ma-ordin, no, bilang lingkod ng Panginoon. Tayo din naging pastor tayo kapatid dahil po na alam natin na ito'y kalooban ng Diyos na maging tagapagturo tayo ng salita ng Diyos para po na ating malaman kung paano tayo maging anak ng Diyos. So dahil po sa aral po ng Panginoon, dito po ay pinatunayan na naging anak na po tayo ng Diyos dahil po mga kapatid sa habag ng Diyos sa atin, hindi po sa atin sarili pagsisikap. Kasi hindi po tayo maging pastor, tanda po natin, or maging Christian kung hindi po natin mga kapatid malaman ang katotohanan kung paano tayo maging anak ng Diyos. Kaya yan mga kapatid ating ginagawa na talagang ating nalalaman ang kasulatan, ang Biblia para po tayo makakaalam dahil po sa Espiritu ng Panginoon ay tayo po tinuturuan. Hindi po tayo sa ating mabuting gawa kundi ito ay kalooban ng Diyos, no? Kaya iniibig tayo ng Panginoon dahil po sa ating pagsunod ng kanyang salita, sapagkat ang sinabi niya, ang umibig sa akin, ibigin ko rin siya. So ang pag-ibig na pinatunayan natin, ang pagsunod ng salita ng Diyos, na ang sabi ng Biblia na kung sinong may salita na aking salita at gumagawa, siya umibig sa akin. Now dahil po sa pag-ibig natin ay inibig tayo ng Diyos. So dahil po mga kapatid, alam natin una-una po siya umibig kaysa atin ngayon bago tayo nagkaroon ng pag-ibig, nalaman na po natin ang salita ng Diyos tungkol po sa tamang pamumuhay o Christian na pamumuhay. Now naging anak po tayo mga kapatid dahil po na tayo po talaga ay nakakaalam ng kanyang salita at ito po ay pinatunayan ng Biblia na sa katotohanan ay naging anak po tayo ng Diyos. Ibig sabihin sa kanyang salita naging anak po tayo ng Diyos. So kapag walang napakinggan natin, hindi po tayo mag-convert na maging Christian, pari, pastor, tagapagturo o manampalataya kung walang napakinggan natin ang salita ng Diyos. Dahil po sa atin napakinggan ay talaga dito tayo naging anak ng Diyos ng katotohanan. Kaya kung alam natin katotohanan, sigurado magawa natin ang katotohanan at diyan mga kapatid ay maging anak tayo ng Diyos dahil po ang katotohanan mismo ang nagpalaya sa atin sa samahan, relihiyon at ituntunin kung mga gawain ng mga mangaral na ito mga kapatid pala ay labag na po sa kalooban ng Diyos. Kaya kapatid, biyaya po ito ng Diyos sa Tito, Kabanata 3, talata 4 hanggang po sa 7. Pakinggan natin. Ngunit nang mahayag ang biyaya at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghugas sa atin at nagbigay ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang biyaya ay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Amen. So kaya, sa pagitan po natin ni Kristo ay talaga makamtan natin buhay na walang hanggan sapagkat tinuturuan po tayo bilang mga anak ng Diyos. Kasi siya po ay anak ng Diyos, naparito sa limutan at naging masunurin po siya hanggang sa krus, namatay po siya sa ating makasalanan at dyan din nag-iwan siya ng halimbawa para tularan natin kung ano ang pamumuhay Kristiyano at ano po may mga anak ng Diyos. Kasi anak siya ng Diyos at ang mga anak ng Diyos pala, mga kapatid, kailangan na maging masunurin tayo hanggang sa ating huling hininga. Kailangan natin gawin, mga kapatid, ang kalooban na ating Panginoon Diyos Ama na sa langit, dahil sinabi talaga sa Mateo 7:21 na hindi lahat ng tumatawag sa akin ay makapasok sa karena langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban na aking Ama na sa langit. So si Diyos mga kapatid, nag-iwan ng halimbawa
para tularan po natin sa ating pumuhay ngayon na dapat maging masunurin tayo bilang mga anak hanggang sa ating huling hininga. 1 Peter chapter 2:21, pakinggan natin. Mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag, para tularan natin ang buhay ni Kristo. Amen. So dapat tularan natin ang buhay ni Kristo, hindi ating sariling kapakanan, sariling desisyon ang ating sundin. Ating sundin kung paano ang Kristo, anak mong Diyos na parito sa libutan upang maging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama hanggang sa taas ng cross, namatay siya sa kanyang pagiging masunurin. Kaya ang sabi ng Biblia, na ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21, na para sa akin ang pagkabuhay kay Kristo, ang kamatayan ko ang pananaig. So ayan mga kapatid, tayo mga Kristiyan pala, mga anak ng Diyos, ay talagang tinuturuan tayo sa tampanguhay para matutulad din ang kanyang anak. Nandoon na po ngayon, nakaupo na po sa kanan ng Diyos. So yan mga kapatid, ang pag-asa natin na sana po ay malaman natin ang totoong pamuhay Kristiyano at kung ano talaga ang pag-asa natin ng kaligtasan, na walang iba mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos na ating pinapangaral hanggang sa mga araw na ito, na tayo maging anak niya, kasi ang mga anak lang po ang makapagmana kapatid ng kaharian ng Diyos. Kaya itong ginawa natin, huwag natin hayaan na maging salungat tayo sa utos ng Diyos, sapagkat ang makatanggap lang po mga kapatid na kaligtasan yung mga tao na naging masunurin lang po sa kalooban ng ating Ama na nasa langit. So naging anak po tayo mga kapatid, dapat lang tayo maging masunurin bilang mga anak sa ating Panginoon Diyos Ama na nasa langit. Yan mga kapatid, ang sentro ng mensahe natin sa bawat araw na tayo mga anak na ngayon ay hindi na po tayo pabayaan ng Diyos, sapagkat ang mga anak po ang makapagmana mga kapatid ng kaharian ng Diyos. Hindi po ang lahat na umaasa lang ng kaharian ay makatanggap nito, kundi yung makapagmana lang mga kapatid. Hanap po natin yung mga tao talaga na naging masunurin, no, sa ating Panginoon. Ito ating ginagawa ngayon, ating ginagawa talaga na sana po tayo po ay magkaroon talaga ng tunay na pananampalataya hanggang sa mga araw na ito. Ay mga kapatid, no, dahil anak tayo ng Diyos ay makapagmana tayo, no, doon sa kanyang kaharian. Kasi ang mga anak lang talaga ang makapagmana, kaya dapat maging anak tayo ng Diyos. Kapatid, para po tayo na wag tayong nabigo sa ating inaasahan, sapagkat mga anak lang talaga ang makapagmana ng kaharian ng langit. Napakinggan natin mga kapatid sa Galatia chapter 4 and verse 6 up to 7. Dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Amen. So tayo mga anak lang po ang makapagmana ng pangako ni Abraham, na ang lahi niya parang bituin ng langit at bumbu ng dagat. So dahil anak na tayo ngayon at pinadala niya ang Espiritu ng kanyang anak dito sa ating puso upang magawa natin ang kalooban natin Diyos Ama. Tulad ng anak na naparito, na sabi ng Panginoon, ang Ama nasa loob ko. So yan mga kapatid, ayon po sa John 14 and verse 9 up to 10. Pakinggan natin ang sabi ng Panginoon Kristo, na ang Ama niya nasa loob. Bakit? Yung salita ng Diyos nasa kanya, yun po ang kanyang sinusunod palagi habang nasinumay sa limutan, at hanggang pinako siya sa krus ay naging masunurin siya mga kapatid. 9 up to 10 dito po sa John in chapter 14. Tumagot si Jesus, Felipe, ang tagal na nating magkasama, hindi mo pa rin ba ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Paano mo nasabing ipakita ko sa inyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nasa akin. Siya ang gumagawa ng mga bagay na ginagawa ko. So ang Ama nasa akin. Ano nasa kanya? Yung Espiritu ng Diyos, mga kapatid, na salita ng Diyos na Ama,
na kanyang sinusunod. So kaya ang Espiritu din ni Panginoon Kristo sinugo din sa atin, sa ating mga puso. So yun po ang salita ng Diyos mga kapatid na tinuturo po sa atin na para po tayo maging karapat-dapat at malaman natin ang totoong pamumuhay Kristiyano. No, kaya mga kapatid, nagbigay sa atin ng pagkataon para po na maging tagapagmana po tayo. Dahil mga anak na po tayo ng Diyos ngayon, ay tagapagmana talaga tayo mga kapatid ng pangako ng Panginoon sa ating amang si Abraham. Sapagkat naging anak tayo ni Abraham, naging lahi tayo ni Abraham sa magitan po ng ating Panginoon Kristo. Sa 3:29 dito po sa Galacia, no? Naging tunay tayo lahi ni Abraham dahil po sa ating Panginoon Kristo. Dahil kayo'y kay Kristo na, kabilang na kayo sa lahi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. So dapat po na malaman natin yan na dahil na kay Kristo na tayo, mga kapatid, ay tayo po ang tunay na lahi ni Abraham na makapagmana ng pangako ng Diyos. So dahil sa mga anak na po tayo ng Panginoon, sinabi po dito sa chapter 4 verse 6 up to 7 na tayo po mga anak ng Diyos at kanyang isinugo ang espiritu ng anak sa ating mga puso. Dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa kanya ng Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. So yan mga kapatid, nangako po ang Panginoon na mayroon po talagang bahay doon sa kaharian na nakahanda po sa atin. Ang sabi niya sa John 14 verse 1 up to 3 na wag mabagabag ang inyong mga puso, manalig kayo sa Diyos at manalig kayo sa akin. Sabay na aking Ama maraming silid. So yun po pangako niya sa mga apostol, hindi sa mga apostol na harap po sa atin ngayon. Tulad din ng mga apostol na sumampalataya po tayo at ang masunurin po tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Now, sabi niya si verse 2, kung wala, hindi ko sasabihin ito sa inyo at ako'y pupunta roon at ipaghanda ko ng lugar. At kung mahanda ko ng lugar, mga kapatid, ayon po sa verse 3, kung mahanda ko ng lugar para sa inyo, ako'y babalik at kukunin ko kayo. Kung saan ako, nandoon din kayo. So yan mga kapatid, pag-asa po natin at tayo na manunod, ginawa tayong mga anak ng Diyos. Now, yan mga kapatid, ating pinag-aralan na paano maging anak tayo ng Diyos kung hindi po tayo sumampalataya. So kaya, kailangan sumampalataya po tayo ng totoo na panampalataya kasi mayroong panampalataya talaga na sabi natin hindi totoo. Na kailangan natin malaman na yun din ang sumisira, no? Mga kapatid, sa ating panampalataya, mismo ating pamumuhay na hindi po sang-ayon sa mata ng Diyos. Kasi masira ang panampalataya natin kung ating pamumuhay sa limutan ay hindi po natin ipakita, kapatid, ang ating pagtupad ng kalooban ng Diyos. Kasi ang panampalataya talaga mismo ang gumagawa. So meaning, kung yun ay gagawin ang kalooban ng Diyos, so yun po ang sira ng panampalataya na ating pinatunayan sa salimutan na may panampalataya po tayo. Subalit wala naman tayong gawa. So kaya hindi pwede mga kapatid, nang po tayo sa bibig na wala tayong ipakita sa ating magawa. So talagang napakaganda po ng plano ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Tayo po ay tinuturuan ng tama na pamuhay. Kasi hindi pwede lang mga kapatid na sa bibig lang po tayo. Kapatid, kundi na pinatunayan din natin sa gawa ang ating pamumuhay Kristiyano para po na hindi po tayo maparusahan, no? Hindi po tayo mapahamak sa araw mga kapatid ng paghatol ay mapalaya po tayo kapatid. Kaya hanggang ngayon tinuturuan tayo ng Panginoon para po tayo maging karapat-dapat kapatid sa kanyang pagbalik ay makasama tayo, no, sa kanyang walhatian. Kasi yun po ang plano ng Diyos sa atin na dapat tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya lang, haleluya, minsan po ay dahil po sa kalagayan natin ay yan na po ang dahilan na hindi po tayo napapalayo po sa Panginoon dahil po sa atin na naranasan ngayon na minsan po kini-question na po natin siguro ating panampalataya. Wag naman,
Kasi alam ng Diyos po ating mga suliranin sa buhay. Alam ng Diyos po ating mga kapighatian, ating naranasan, na hanggang sa mga araw na ito ay hindi talaga tayo mga kapatid, hallelujah, makagawa na ating kalooban kung wala po ang Espiritu ng Diyos na nagtuturo po sa atin. Ito po ay ipadala ng Panginoon Diyos Ama, ang Espiritu ni Kristo sa atin puso. Ito po ang salita para po na tayo po talagang masunurin, no, sa bawat araw na ating pamuhay, na huwag tayong maparusahan talaga mga kapatid. Pamuhay ngayon minsan po na hindi na po natin natupad ang kalooban ng Diyos. Kaya hindi po natin tagapakinig mga kapatid, no? Tandaan po natin, hindi lang po tayo tagapakinig kundi ginagawa natin ang ating napakinggan. So kaya hanggang sa mga araw na ito, tinuturuan tayo ng Panginoon para po na gawin natin ang ating napakinggan. Kasi kung makinig lang po tayo na walang gawa, so wala tayong maasahan mga kapatid tungo ng kaligtasan. Ito mga video mga kapatid, ginawa po natin sa awa ng Diyos. Tayo po ay gumagawa ng mga video para po na iparating natin ang salita ng Diyos sa buong sanlibutan. Paano tayo maging anak ng Diyos mga kapatid, dahil po sa kanyang salita ay naging anak po tayo ng Diyos. Kaya wag natin sayangin ang pagkataon hanggang sa mga araw na ito na sinabi po Santiago chapter 1:22 na hindi lang po tayo tagapakinig kundi gawin natin ating napakinggan. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Yan mga kapatid, kung dahil hindi, dinadaya lang po natin ang sarili po natin. So, ganyan po mga kapatid ang ating pamumuhay. Hindi kinakinig lang po tayo, kundi tinutupad po natin, no? Kasi mahirap na po na umaasa tayo ng kaligtasan. Yung pala kapahamakan ating kahantungan. So ayaw ng Diyos talaga, ganoon na lamang ang ating pag-asa po na wala palang patutumuan. So dahil alam ng Diyos na pamuhay po natin na talaga hindi pa tayo sakdal, so kaya naisang Panginoon talaga na malaman natin ang kanyang plano sa buhay natin para po na hindi po tayo maparusahan, no, sa kanyang pagparito. Sa verse 23 mga kapatid, dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumitingin sa salamin. So, kung ganun daw, katulad yan ng taong tumitingin sa salamin, na pag-alis niya, makalimutan na po kung ano ang kanyang ayos. Pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at agad kinakalimutan ang ayos niya. So, siyempre, makita lang po tayong mukha natin sa salamin kung nandyan tayo sa salamin. Pero kung malayo tayo sa salamin, nakalimutan natin ang itsura ng mukha natin. So ganun po ang ating pamumuhay, nakikinig lang po tayo na walang gawa. So ayaw ng Panginoon talaga na ganun lamang ay madaya natin ating sarili, sapagkat maliwanag po sa verse 22 chapter 1 sa Santiago, dinaya lang po natin ang sarili po natin kung nakikinig lang po tayo na wala tayong ginagawa. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. Diba? So, kailangan mga kapatid, salita lang din at kailangan nating gawin. Hindi pwede na, sinunod ko ang salita ng Diyos, pero wala namang nakita sa ating gawa. So, kailangan natin sundin. Hindi ka na sabihin lang natin, ginawa ko na ang salita ng Diyos, pero ang totoo wala. At nakinig naman ako sa salita ng Diyos, pero wala namang ginagawa. Kung sabihin natin na mayroon tayong ginagawa, mga kapatid, na salita ng Diyos, so yun po ang katotohanan na talagang karapat-dapat tayo. Sapagat ang gumagawa lang po. In 1 John chapter 3 verse 18, ganito yung sinabi ni Apostol Juan, mga kapatid, sa verse 18, dito sa 1 John, mga kapatid, na hindi po tayo sagin natin na salita lang po, kundi may gawa din. Anak, huwag tayong magmahalan sa salita lang, kundi ipakita natin sa gawa
na tunay tayong nagmamahalan. Diba? Minsan sinabi natin sa ating mga anak, sa ating asawa, pamilya, mahal natin sila. Pero hanggang sa bibig lang po. Kung nangailangan na po sila ng tulong, mayroon na pong kinakailangan nila na wala sa kanila na nasa atin, baka hindi po tayo makapagbigay. So, hindi po na sabihin, mahal ko anak ko, mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang pamilya ko, pero wala naman tayong binibigay sa pangailangan po nila. Dahil po ang pagmamahal ay pinapakita din sa gawa. Ibig sabihin, kung mahal mo ang kapwa mo, ginawa mo ang nararapat na para ang kapwa natin talaga ay masayahan at matutugunan ang kanilang mga pangailangan. Kasi ang pagmamahal talaga pinapakita tulad ng Panginoon na siya po ay naparito sa libutan sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang Panginoon Diyos sa atin ay pinapakita niya ang pag-ibig sa atin, no? Ayon po sa sulat ni Apostol Juan sa 1 John chapter 4 verse 12 at 14. Wala pang tao na nakakita sa Diyos. Ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa atin at lubos na natupad ang kanyang pag-ibig sa atin. So kapag nagmamahalan tayo, so kaya ang mga anak ng Diyos ay puno ng pagmamahal. So ang nangyari ngayon, tingnan natin na, literal lang natin, si Kibuloy po na isang pastor na tinatawag na Kingdom of Jesus Christ. Siya po ang pastor sa atin sa Davao. Siya po ay nakita natin na mayroon mga diehard na mga membro. Nag-sacrifice po sila ng ilan araw. 7 araw po sila na naggawa po ng rally na para lang na isigaw nila ang katarungan dahil sa pagmamahal nila kay Kibuloy. Ano pa kaya sa Panginoon? Mga kapatid, na si ang Diyos makapangyarihan na nagbigay sa atin ng hininga lakas ng katawan pangailangan, hindi natin isigaw ang kanyang kabutihan, ipangaral at atin ipapaalam kung ano ang plano ng Diyos sa buhay natin. So ginawa tayo ng Diyos ng mga anak. Pero mga kapatid, sa pagitan ng kanyang salita, ito ating binibigay talaga ngayon sa oras na ito, na talaga ang sabi ng Panginoon, pag di kayo ipanganak muli, hindi kayo makapasok sa kanilang langit. Mga kapatid, verse 13 to 14. Alalaman nating tayo'y nasa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. So ito binigay lang po sa mga anak. Tama po sa Galatia in chapter 4 verse 6 na dahil mga anak tayo ng Diyos, ipinadala niya ang Espiritu ni Jesus, Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso. So yan mga kapatid, ibigay sa atin ito ng Diyos dahil po mga anak na po tayo ng Diyos, at yung Espiritu na ito ng anak na nagtuturo sa atin, ito ang salita niya na nabigay na po sa mga apostol at binabasa lang po sa Biblia at tinatanggap natin ito at tinanim natin sa ating puso at isipan para pumahay natin karapat-dapat po sa Panginoon. Na kung ano man ating denominasyon, kung relihiyon ngayon, nasakupan, huwag natin sabihin na ito na ang relihiyon ko na pagkamatyan ko, ito na relihiyon talaga ang tama. Wala po relihiyon na tama. Kasi ang tama ang tao na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Kasi yung relihiyon, hindi makagawa yun. Kahit na kung sabihin natin sa pagbalik ng Panginoon, ano relihiyon? Hindi po tanong na relihiyon. Kung magbalik ang Panginoon, hindi po relihiyon ang tatanungin. Kung ano ang gawa natin, yun na pong hatol natin. Kaya mag-ingat po tayo. Ito po ginawa natin mga kapatid, wala po tayong ipagmalaki. Hindi po tayo nira sa ating kapanampalataya, pastor, pari, tagapagturo. Sino pa man ang magsasabi na may alam sa ng Diyos. So ang ginawa lang po natin, dagdag kalaman, tanggapin ang totohanan. Marami pa tayong dapat malaman na dapat gawin natin. Kaya itong dahilan, ayaw pa na Panginoon na paparito sapagkat kasama tayo sa pangako na yan na makapasok tayo sa kanyang kaharian. Maliwanag po ang sinabi sa Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 15 na alam ninyo, hindi pa naparito ang Panginoon upang bigyan ng tao ng pagkataon maligtas. So yun po, hindi pa tayo kinuha. Hindi pa tayo inalis sa libutan kahit sa mga pagsubok, kapigatian na naranasan po natin. Pero tuloy pa rin ating paglilingkod at pagpapalagan ng magandang balita ayon po sa kalooban ng Diyos. Dito po sa ating Facebook, YouTube channel, ang mga video na pinupost po natin, ito po ay nagpatatag lang po sa panampalataya. Yan naman mga kapatid, sinasabi na mali ang iyong relihiyon, tama ang relihiyon ko. Hindi po rin ating pinag-usapan dito, ating pinag-usapan ang plano ng Diyos sa buhay natin na maging anak tayo ng Diyos. Kaya sabi niya sa John chapter 3 verse 3 up to 5, na tinatawag ng Panginoon na kapag hindi tayo pinganak muli, hindi pa tayo makapasok sa ranang langit. Pakinggan natin sa John chapter 3 in verse 3
up to 5. Ganito mga kapatid ang sinabi ng Panginoon kay Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli." Ibig sabihin, anak tayo ng maka sa ating magulang, sa salibutan, sa literal, physical, kung kailangan natin maipanganak tayo sa spiritual. Ibig sabihin, pinak tayo sa ating magulang, maka, ating bansag, dahil po sa ating mga magulang nagdala ng bansag maka, pero ito po ang physical na ipinak tayo sa physical, pero dapat ipanganak tayo sa spiritual, mga kapatid. Yan po sinabi ng Biblia dito sa Banal na Aklat. Ituloy natin mga kapatid ang sinabi ng Panginoon sa verse 3 up to 5. Tanong si Nicodemus, "Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli." So, si Nicodemus, siya po ay mangaral po ng Israel. Pero sa salita na ito, na dapat ipanganak tayo muli, hindi niya naintindihan. Dahil ang Espiritu ng Diyos wala pa sa kanya, kahit na po siya nangaral, guro siya ng Israel. Pero ang Espiritu Santo wala pa sa kanya kasi iba po. Pag nasa Espiritu Santo, alam natin mga malalim po na hiwaga ng Diyos. So, hindi na naintindihan ni Nicodemo, bakit makapasok pa ba siya? Ayon po sa verse 4. Tanong si Nicodemus, "Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu." So yan po pala ibig sabihin, si Nicodemo, isinilang po siya sa kanyang magulang. Then, ang ibig sabihin ng talinghaga na ito ng Panginoon Kristo, ipanak tayo sa tubig sa espiritu. So yan tayo panganak muli sa tubig sa espiritu. Tubig, ito yung naglalaraw ng bautismo at ang espiritu, salita ng Diyos na tinanggap natin, dito tayo naging anak ng Diyos sa salita niya. Ayon po sa Santiago chapter 1 verse 18. Ito lang mga kapatid. Now, kaya, ang sabi ng Panginoon sa verse 6, may pinanak sa physical at may pinanak tayo mga kapatid sa spiritual, mga kapatid, na paraan. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. So yun po, ating katayuan niya yun. Pero pinanak tayo muli sa spiritual. Kaya naging pastor tayo, pari man, tagapagturo, may panampalataya, Christian. Dahil po sa salita ng Diyos ay nagbagong buhay tayo at iniwan na po natin ang dating pamuhay. Kasi kung dati pa rin ang ating pamuhay, ibig sabihin hindi pa tayo pinanak muli. Kasi iba ang pamuhay po ng physical, iba ang pamuhay ng spiritual. So ibig sabihin, kapag spiritual na pumuhay natin, ipinanak natin sa espiritu. Pero kung physical pa rin, material pa rin ating mga pinangalasaan, so ibig sabihin, hindi pa tayo pinanganak sa espiritu. So kailangan tayo ipanganak muli. Kasi pag hindi tayo ipanganak muli, hindi tayo makapasok sa langit. So ibig sabihin, na ating bansag ngayon, maka, ito po ay galing po sa ating magulang, nadala po ng bansag ng magulang, nadala natin ngayon. Pero ating pagkapastor, ito po ang nagpapatunay na ipinanak tayo muli sa espiritu. Dahil na dito tanggap natin ang salita ng Diyos at tayo po talaga ay nabautismo sa tubig. Kaya ang sabi niya, maliban ang tao ipanganak sa tubig at sa Espiritu Santo, hindi siya makapasok sa langit. So ito na po mga kapatid, dahil mga anak na po tayo ng Diyos, iningatan na tayo ng Diyos. Kasi mga anak na talaga tayo. Tingnan natin ating mga magulang, kahit lamok nga, bumili ng muskit ang magulang natin, parang anak natin, tayo ng mga anak hindi madapuan ng lamok. So ano pa kaya ang Diyos bilang mga anak? Paano tayo iningatan ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon sa Psalms 91 verse 11, magpauna ko ng anghel sa unahan sa daan mo upang ingatan ka sa daan. Saan tayo paroroon? Nangako po siya sa Matthew 28 verse 20, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So kung ang magulang natin nag-alala, alas 7 na hindi pa bumalik tayo sa pamahay natin, alas 8 na hindi pa nakarating tayo sa bahay ng ating magulang, naghanap at sila po ay sabi natin, sila po ay nabahala, no? Sila po talaga ay nabahala ng anong nangyari sa atin. So ganun po, ano pa kaya ang Diyos na bilang Ama natin na sa langit, mas mga kapatid, mas ano pa ang pag-alala ng Diyos sa atin, ating mga
pananamit, ating mapangailan sa bawat araw pagkain. So tulad natin magulang, nagtrabaho magulang natin, makabili ng gatas para makapag isang buwan pa lang tayo sinilang, naghanap buhay ating magulang para makainom tayo ng gatas at makakain nating ina, makadili tayo ng masarap na mga pagkain. So ano pa kaya ang Diyos Ama natin sa langit? May makatumbas ba ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Walang makatumbas mga kapatid. Kahit ano pa ang gagawin natin sa limutan, hindi natin mapantayan ang kabutihan ng Diyos. Ang magulang natin, minsan may kasabihan, kahit nasapsapin yung katawan mo, hindi mo mabayaran ang gawa ng magulang mo. Kasi bayan lang po yan. Pero ang totoo talaga mga kapatid, ano pa kaya ang Diyos? Na sa bawat araw, tayo po'y tinutulungan. Sa bawat araw, nagtatrabaho tayo, may lakas, may hininga po tayo. Dahil po sa habag ng Diyos sa atin. Huwag natin malawalain, ay importante maging anak tayo ng Diyos. Kasi pag anak na tayo ng Diyos, hindi po tayo niya iwan hanggang sa katapusan ng panahon. Ang sabi ito sa sulat po ni Isaias 49:15, 49:15, na ang isang magulang na nagpadidi sa kanyang sariling gatas ay kaya pa niya makalimutan. Pero ating Diyos na pinaglingkuran, hindi po tayo niya kakalimutan. Pakinggan natin sa 49:15 dito po sa Isaias. Pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako, hindi makalilimot sa inyo. Amen. Paano makalimot ang Diyos? So yung ina daw, na kahit na daw na siya talaga ay kung siya po ay gumising na madaling araw, nagtimpla ng gatas, makadidi lang yung anak, pero maaaring makalimutan pa niya yon. Pero ang Diyos, kailanman, hindi tayo kalilimutan. Kaya nang siya po ay nangaral dito sa lupa, ang sabi niya sa John 14:18, hindi ko kaiwan na parang ulila. Pakinggan natin sa John 14:18. Ito po sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ko kayo iiwan ng walang kasama. Babalik ako sa inyo. Hindi ko kayo iwan na walang kasama. Babalik ako sa inyo. At sinabi niya sa Matthew 28:20, ito po ang sabi niya sa mga apostol, mga kapatid, na tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. So, sa lahat ng sumunod ng utos ng Diyos, ito ang pangako niya. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Kanino po? Yung sumunod ng utos. Kaya, pag sundin natin ang utos ng Diyos, huwag ka nang mag-alala. Ano man ang mangyari na sa libutan, makaranas man tayo mabigat ng pagsubok, mabigat ng suliranin sa buhay. Minsan po, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi po nakita ng Panginoon dahil po sa ating naranasan mga pagsubok, dahil po sa mga suliranin na ating naranasan ngayon. Mga kapatid, huwag natin ipagpalit dahil po sa suliranin na natin, mga kapatid, makamtan ating nasabi na walang hanggang. Kasi yun po ang nagpapahina sa atin ng mga pagsubok. Si Apostol Pablo, 3 bisis na langis sa Panginoon dahil po sa kanyang naranasan na pagsubok, kung tinik na habang si Apostol nagawa ng dyablo. So ganoon ang dyablo mga kapatid ngayon, maganda lang po tayo, anak, kapatid, asawa, gagamitin ng dyablo yan para pahinain lang po ang ating pananampalataya. Pero ayaw ng Diyos na lang mga kapatid na ganoon na lamang ang ating pamuhay na wala ng pag-asa. May nagbigti na po dahil wala talang mapuntahan, wala na pong sumasagot na Diyos. Bakit? Dahil po sa pumuhay natin, sapagkat ang Diyos salungat talaga sa mga tao masama. Kaya kung masama ang pumuhay natin, yung pong dahilan, walang espiritu ng Diyos sa ating puso na walang magtuturo kung ano ang ating gagawin, ano ang dapat natin mga kapatid gawin kapag nasa pagsubok tayo. Manalangin. Manalangin tayo palagi. Kahilingan ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonians, idalangin mo kami na madali namin mapalaganap ang magandang balita at idalangin mo kami sa masamang tao sa hindi po lahat ay sumampalataya ng salita ng Diyos. Isikan Thessalonians chapter 3 verse 1 up to 2. Yan mga kapatid, pero ang sabi sa verse 3, pero patatagin tayo ng Diyos at ingatan tayo sa dyablo. Mga kapatid, nangako po ang Panginoon, hindi tayo iwan hanggang sa katapusan ng daigdig. Ulitin natin sa Mateo 28:20, turuan niyo sila na sumunod sa inutos ko sa inyo at tandaan ninyo,
ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Mga kapatid, iba pag ang Diyos po ang kasama natin, hindi po tayo mapahamak. Marami tayong pangarap sa buhay, pero ano natin alam, mga kapatid, kung makamtan pa natin yan, dahil po ang ating bukas wala nakakaalam. Ang mahalaga, buhay pa tayo, na kay Kristo na po tayo. Huwag hayaan, mga kapatid, sa bawat araw itong mga salita ng Diyos na ating pinapangaral ay natin mapakinabangan. Tapat po ang Diyos at hindi po tayo pabayaan ng Diyos, mga kapatid, sa bawat araw. Tayo po talaga ibigyan ng Diyos ng pagkataon na salita niya maparating sa atin dahil po maliwanag ang Biblia na bago pa tayo pinanganak sa libutan, nakita na po niya kung sino tayo dito sa libutan. Siya ang nagplano na ipanganak tayo. Ginawa tayo niya para sa Kanya, hindi para sa dyablo na kaaway natin. So maliwanag ang Biblia, mga kapatid, na bago pa tayo isinilang sa libutan ay hinirang na po tayo. Pakinggan natin, mga kapatid, tandaan po natin dito sa Ephesians in chapter 1 verse 4 up to 5. Ganito po ang sinabi ng mananaklat ayon po sa sulat ni Apostol Pablo. Mga kapatid, tandaan po natin, napakaliwanag po. Noong una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya. Amen. Noong una pa'y itinalaga niya tayo para maging anak niya. So, sa anong paraan? Sa kanyang salita. Kaya habang nasa atin ang salita ng Diyos, ito'y nagpapatunay na mga anak tayo ng Diyos. Kung natin sundin ang salita ng Diyos, ang ibig sabihin, anak tayo ng dyablo. Sapagkat ang mga hindi sumunod ng kalooban ng Diyos ay hindi sa Diyos. So mga kapatid, yung pinakasulat, tandaan po natin sa 1 John chapter 3 in verse 10. Ito makilala anak ng Diyos at anak ng dyablo. Alat na gumawa ng kabutihan ay sa Diyos, ano man ang kasamaan ay hindi sa Diyos. Meaning to say, itong ating pagkaanak ng Diyos, pinatunay natin sa gawa. Sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Hindi sa bibig lang po, pinatunayan sa gawa para hindi po tayo na mismo ang magmalaki. Sila na po ang magmalaki sa atin. Kasi magmalaki man tayo, anak ako ng Diyos. Pero kung ang puot natin sa kapwa nandyan pa rin, ang ating paninira sa kapwa nandyan pa rin, ang ating pumayo sa limutan ay salungat sa kalooban ng Diyos, paano sabihin natin anak tayo ng Diyos? Hindi pwede, mga kapatid, na tayo po magsinungaling dito sa limutan. Tanda po natin, habang may buhay pa tayo may pag-asa. Ating pagkaanak, hindi po ang pumili sa atin ang ating magulang. Ang Diyos ang pumili sa atin, maging anak tayo niya. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ulitin natin sa chapter 1 verse 4 up to 5 sa Ephesians. Noong una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya nang tinanggap natin si Kristo, mga kapatid, sa ating puso na ngayon siya, nagtuturo sa atin, nagpatatag sa ating suliranin, mga pagsubok, na minsan, mga kapatid, madali tayong magalit dahil po sa katawan po tayo. Pero inalkontra ito na espiritu na huminahon lang po tayo kasi sapagkat ang galit hindi nagdudulot ng kabutihan, ang galit nagdudulot po ito, mga kapatid, ng kasamaan. Kaya manalangin tayo palagi sa Panginoon sa bawat araw na sana po hindi galit ang mananaig sa puso natin. Sabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 in verse 26, magalit man kayo, wag lang kayo magkasala. Dapat ang galit natin, wag lubog ang araw, may galit pa tayo sa kapwa. Huwag natin hayaan daw sa 37 na ang dyablo po ang mananaig sa ating puso. Kapag ang galit natin umutan ng bukas, ang dyablo na pala ang ating pinagbigyan at dahil dyan, ligaw tayo sa katotohanan at ligaw tayo sa pag-asa ng kaligtasan. Imbes kay paraiso ating mapuntahan, impyerno na dahil po na hanggang pala ngayon, dyablo po ang nag-alipin sa ating isipan. Kaya kung magalit man tayo, sabi sa Pablo, magalit lang kayo, wag lang kayo magkasala. Huwag natin hayaan, lubog ang araw, nandiyan pa rin ang galit natin. Magalit ka sa asawa mo, anak mo, kapatid mo, kamag-anak mo. Pwede kang magalit ngayon hanggang mamaya, ilan oras. Pero mamayang hapon, kailangan ibalik mo na ang samahan at ang relasyon. Ito'y tulad na ating napakinggan, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So mga kapatid, ito po yung mensahe ng Diyos para po sa atin. Tuloy natin. Ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-mangha niyang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak.
pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Mga kapatid, yan po ang sinabi Biblia, dugo ni Kristo ang tubos sa atin at ginawa tayong anak, at dahil po sa dugo na yan, nag-isa tayo sa dugo ni Kristo, tinatawag Christian, at tayo totoong Christian, mga bautismado sa pangalan po ng Kristo, sapagkat ang dugo niya nagpapatawad sa pangalan ni Kristo sa bautismo, pinapatawad na tayo sa ating mga kasalanan sa Acts 38. Mga kapatid, halos araw-araw loobin ng Diyos makapag-post ng mga video, sana po palagaan po natin ito. So sa araw ng paghatol, wala tayong madahilan sapagkat nakasulat lahat ito, ating ginagawa at nakapos ito sa YouTube channel sa Facebook. Alam ng Diyos may Facebook ka, alam ng Diyos may YouTube channel ka. So alam ng Diyos din na nag-create ka ng YouTube, ano ang gusto mo. Ikaw magkaroon ng subscriber, revenue, viewers. So hindi mo masama yun. Pero ang masama lang, may YouTube ka na nakadaan ka sa salita ng Diyos ay binabaliwala mo. So pwede ka na maghanap ng subscriber, hanap ka ng viewers, itong revenue. So hindi naman na sinabi masama yun. Ang masama lang kung nadaanan mo na ikaw na may YouTube, nadaanan mo itong salita ng Diyos na scroll down mo. Yan po ang kasalanan na walang kapatawaran hanggang sa pangulang buhay ayon po sa Matthew chapter 12 verse 31 to 32. Mapatawad ang lahat ng kasalanan ng tao, pero napastangan ng Espiritu Santo yung mapatawad. Magmula ngayon hanggang sa pangulang buhay. Kaya kung may Facebook ka, may YouTube ka, hindi ko sinabi masama yon. Pareho lang tayo mayroong Facebook, may YouTube. Pero itong ginawa natin, salita po ito ng Diyos. So, huwag naman natin ipagdamot, i-like, share lang po ng salita ng Diyos para po parating natin sa lahat ng mga kaibigan, mag-anak mula sa buhay, ang mensahe ng Diyos. Sapagkat hindi po lahat na mahal sa buhay natin, nasa bayan natin, nasa malayong lugar, so, pinati-isir po yung salita ng Diyos sa kanila para po na mag-isa po tayo sa ating Panginoon sa pagkamit ng kaligtasan bilang mga anak ng tagapagmana ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ayon po sa Galatia, mga kapatid, in chapter 4, verse 6 to 7. So mga kapatid, maliwanag po ang salita ng Diyos. Dito na magtapos mga kapatid. Hallelujah sa Galatia. Ulitin natin na ang mga anak ay pinagkalooban niya ng Espiritu ng Panginoon Kristo para po na tayo talaga ay maging matatag sa bumuhay ng ating panahon ngayon. Marami po tayong mga pagsubok, kapaghatian, manlay, panira at sa pangutya ng kapwa natin dito sa limutan. Pero dahil po sa Espiritu ng Diyos, ito na po patatag po sa atin. Dahil mga anak na tayo ngayon ng Diyos, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng Kanyang anak sa ating puso. Kaya makakatawag na tayo sa Kanya ng Ama. Ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya. Amen. Siya mga kapatid, ang mensahe ng Diyos. Maraming salamat po sa mga viewers na listeners dito po sa YouTube channel sa Facebook. Ang kapayapaan habang ng Diyos na isuma sa atin lahat. Manalangin po tayo mga kapatid. Isali po natin panalangin ang ating bansang Pilipinas. Banal naming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa bawat araw. Ama, sa iyong salita na parating ngayon sa buong salibutan, sa mitan ng social media, YouTube channel, sa Facebook. Panginoon Diyos Ama, sinasama ko po na sana po, Panginoon, hindi po masayang itong salita namin parating ngayon sa buong salimutan. Lahat maglalayag nito, Ama, at magsishare nito yung salita. Panginoon, pagpapala, sinasamo ko, Ama, isang pagpapala, buhay na wala hanggang, saan mag-isa kami, Ama, sa iyong kaharian, ayos yung pangako, na ikaw ay babalik at kukunin mo kami kung saan ikaw, nandun din kami, Panginoon. Umasa po kami sa pitong nagsalita ng Diyos. Masahan po yung salita hanggang sa mga araw na kung may salimutan. Umasa po kami, Ama, sa araw ng paghahatol, sa araw ng paghuhukom, papalaya po kami, hindi kayo maparusahan ng impyerno, dahil hanggang ngayon ang inyong habag o Diyos ay naranasan po, naramdaman po namin na iyong salita nagtuturo sa amin tamang pumuhay. Panginoon, saan na makarating itong salita ngayon na aming pinupost, YouTube channel, sa Facebook, Ama, pagpalain mo bawat isa, Ama, pangunawa, sana maituwid po namin sa bawat araw ng pamumuhay, sa panalita, pag-iisip bilang anak ng Ama. Turuan mo kami na narapat na pamuhay para hindi kami maging suwail sa iyong paningin at narapat dapat kami makapasok sa iyong kaharian. Ama, sa kalagayan niya ng Pilipinas, magulo ang kalagayan, Ama, ng Pilipinas dahil po sa hindi nagkaintindihan ang government, no? Panginoon, ikaw na pong bahala, Ama, sa kalagayan ngayon ng Pilipinas. Si Bongbong Marcos na pinagkalooban mo ng pagkataon na siya maging Pangulo ng Pilipinas. Subalit, Ama, hindi po nais mo ang mga pangyayari ngayon sapagkat hindi po nagkaintindihan
ang kapwa na inuklok mo, Ama, tulad ng Vice Presidente na mayroon silang hindi pagkaunawaan o misunderstanding man sa bawat isa. Tulungan mo sila, Ama, bigay mo sa kanila ang dagdag kaalaman. Tulungan mo sila, Ama, bigyan mo sila ng karunungan na maiwasan na sana ang pagpuot, maging puot sa bawat isa. Sana, Panginoon, ang kapayapaan ang mananaig sa pagitan mo, Ama. Hindi namin magbigay ang kapayapaan kahit na po sa rally na 7 araw. Salamat, Ama, sa tagumpay sa mga supporter na mga tao na naghangad ng mapayapa. Naghangad po sila ng kasaganahan ng buhay. Panginoon, alam mo po ang purpose na sila pinagrarally at ang mga tao nandoon. Sana, Panginoon, bigyan mo ng pagkataon na ginawa nila ay mayroon sila makamtan na tagumpay, kalayaan. O Panginoon, sinasamo ko sa mahal na Pangulo na ikaw po ang nagluklok sa kanya. Panginoon, gabayan mo po siya. Sana, Panginoon, darating siya sa term na inyong binibigay sa kanya na 6 na taon. Na kung hindi man, kung papalitan man siya, ito po iyong kalooban. Kasi ayaw mo, Ama, na mapahamak ang Pilipinas, mapahamak ang mga tao na minamahal mo, Ama. Ayaw mo, Ama, na manaig ang kadiliman. Kasi pakita ko ang Diyos na sa liwanag na hindi makatalo ang kadiliman. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, sinasamo ko po. Kaya mo, Ama, gawin ngayon na. Kung sino man ang dapat alisin ay maalis talaga. Kung sinong iluklok mo, Ama, at ipalit mo sa Presidente ay mangyari nawa. Dahil ikaw po, Panginoon, nakasaliksik ng puso ng tao. At sa pag-ibig mo sa bawat tao, ayaw mo mapahamak tulad ng anak na pinaparito, aming Panginoon Kristo, na upang iligtas kami sa aming mga kalagayan, sa aming mga kasalanan na gawa, napatawad kami. Ayaw po siyang habag, biyaya, ay yung pagmamahal sa amin. Kaya, Panginoon, sana po, kung loobin mo, Ama, dinggin mo sana ang magkahilingan ng mga tao nagrarally tulad na Isiminay na ito po ay napasira, gusto na ipasira. Ikaw nakaalam, Panginoon, ng puso nila bakit gusto na ipasira Isiminay, na kung ano man ang pakay nila, Ama, alam mo na, O Diyos, at hindi mananaig ang masama sapagkat ikaw ang Diyos na may kapayapaan, ikaw ang Diyos makapangyarihan na kaya ka magbago, Panginoon, ng ikot ng pagkataon na kung magulo man ngayon ang bansang Pilipinas, Panginoon, ang kapayapaan na maibigay mo, Panginoon, magawa mo lahat ng bagay. Tulad kay Paraon, na kinain siya ng od sa isang sikan sa iyong hatol sa kanya. Panginoon, sana hatulan mo, Panginoon, ang mga tao na ito po ang nag-destroy, ito po ay nagpapahamak at nagpapalugmok ng bayan Pilipinas. Alisin mo sila, Ama, sa iyong kalooban, hindi sa akin ang masunod. Pero alam ko, O Diyos, at naniwala po ako, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kung dapat na parusahan sila, Ama, sa pagkataon na ito. Sapagkat si Paraon, sa kanyang upuan, ay kinain siya ng od. May magawa mo, Ama, sa mga taong masama. Kung gusto mo, Ama, ngayon na, ay talagang mangyari. So sana, Ama, bigyan mo pagkataon sila. Sana madilat ang mata at magbalik loob sa iyo, Ama, dahil ikaw mapagmahal na Diyos. Ikaw ang Diyos mahabagin. At ikaw ang Diyos ang pagkumbaba. Sana bigyan pa pagkataon pa sila ngayon, masama intensyon, na sana po ay susuko po sila sa iyo at tanggapin nila ang kamalian, ang nila, ang kanilang mga masamang balak upang magkaroon ng kapayapaan ang bansang Pilipinas. Maraming salamat, Ama. Gabayan mo po ang mahal na Pangulo, ang Vice President Sara Duterte, sa kanya mga kabinete. Panginoon, ang sanang kapayapaan ay ipakamit mo sa bawat isa. Mabalik ang kapayapaan, maunlad ang Pilipinas, at ng buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Ama, sa kasagutan sa aking kahilingan. Ikaw lang po masusunod ni sa akin, subalit ako sumampalataya, nakinig ka ngayon, at magagawa mo lahat ng bagay ayon po sa iyong salita, Ama. Walang makuli at walang makulang sa iyo, Ama. Magawa mo ang lahat ng bagay. Kahit na po si Abraham, Ama, na yung lingkod ay nagkaanak pa ng 99 years na, dahil po sa walang mahirap sa iyo, Ama. Itong kahilingan ko, Ama, wala akong pinapaboran. Hindi ako pabor kay Duterte, hindi ko pabor kay Kibuloy, wala akong pinapaboran.
Alam mo, Ama, ang puso ko. Ang hiniling ko lang kapayapaan ng Pilipinas. Sana ipagkaloob mo, Ama, sa oras na ito. Maraming salamat, O Diyos, sa kasagutan. Ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito, na sana itong aking kahilingan, Panginoon, ay bigyan mo sana ng katuparan, sapagkat nais ko ang kapayapaan sa aking bansang Pilipinas, sa mga nakaupo, nakaluklok ngayon sa pwesto nila, Kongreso, Senado, Presidente, Vice President, saan man sa dako ng bansang Pilipinas, entire the Philippines, Panginoon, naway ipagkaloob mo ang kapayapaan, maunlad ang bansang Pilipinas, at wala nang gulo mula sa araw na ito, Panginoon. Hinihiling ko po, sana sagutin mo, Ama, at sana dinggin mo, Ama, ang aking kahilingan, upang makita ako, Ama, nila naman ngayon nakatingin at nakapag-view sa video na ito, na ikaw ang Diyos na aming pinaglingkuran, na buhay na Diyos, at nakikinig ka sa iyong mga anak, lingkod, na naglilingkod sa iyo hanggang sa mga araw na ito. At sa walang katapusan, ang iyong habag, biyaya, O Diyos, ay makamtan namin, mamayang Pilipino. At Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat mga bagay, pagpapala, lakas ng katawan na aming nakamtan ngayon dahil po sa iyo, Ama. Maraming salamat sa tagumpay, lahat ng pagkataon, Panginoon, bigay mo sa amin. Maraming salamat talaga. Salamat sa biyaya. Purihin ka mapakailanman. Upang Kristo namin tagapagligtas. Amen. Amen.